Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuyatem's Fishard. And for today's video mga gar ay mag-update tayo kung ano mga available dito sa ating fishard, kasi may mga nagtatanong and sometimes hindi natin ma-replyan. So dito sa video na to, ipapakita natin mga gar kung ano yung mga available natin na for out sa ngayon, kasi nga medyo nabenta na natin yung karamihan and iilan na lang din yung natitira. Kasi nga bagong batch na naman ng fry yung ating mga inalagaan. And kaka-harvest nga lang natin itong mga fry. Pero itong mga fry na ito ay mga anak lang no, ng ating Santa Claus na pinartner natin sa ating mga male. So ibig sabihin ito ay calves. Ay hindi, chops pala. Dito to yan. Hindi pala ito calves kundi chops, kasi mix na yung kanilang breed. Ang female kasi nito ay Santa Claus. Yun, tapos pinartner natin ito sa MSSBT, no? Tsaka pinartner natin sa iba pang mga male. So ito na yung kanilang karoon ng fry. Yun, kasi ginagawa natin yun para hindi mag-away-away, no? Yung ating mga male, hindi sila ang magsusundutan kasi mayroon silang kasamang female. So yung female nabubuntis and nagda-drop. So may mga chops tayo. So sa mga available natin mga gar, unahin agad natin itong ating mga full gold. So ito na lang yung female na natitira natin. Ayan. Medyo hindi na tulad ng dati na lubong-lobo yung mga katawan or yung kanilang mga tiyan, dahil hindi na natin to masyadong napapakain ng to be fix, no? Hinahaluan na natin ng moina kasi medyo mahirap din ang to be fix, no? Kasi mabilis mamatay, and kung araw-arawin natin sila sa to be fix, once naubusan tayo ng to be fix, mahirap na naman sila i-adjust sa moina. Ayun, so pag moina kasi ginagamit mo, no, hindi masyadong lobo yung mga tiyan ng ating mga isda. Yan ang pansin ko dito sa akin, so hindi ako sure sa iba. So yung mga male natin niyan ay nahiwalay. So nandito yung mga male natin. Ayan, iilan na lang yan sila. Yun, so may kasama din yan silang isang tuxedo koi na kal. So meron pa tayong I think 6 no, na ayan, full gold na male. So sa price, no, ganun pa rin, 150 pa rin yung tryo nitong ating mga full gold, and available din yung ating mga MSSBT. So dito na natin nilagay yung mga MSSBT natin na male, at may kasama silang dalawang kal, no, ng Santa Claus. So dito natin sila nilagay sa ating planted aquarium. Ayan, medyo tumutubo na, no, yung ating mga kabomba na nilagay, and yung mga iba nating plants na nilagay, sana lumago, no. And medyo mabilis pa rin mag-green yung tubig natin, kaya halos every 2 days no, nagpinapalitan natin ng almost half, no, na tubig. And sana pag lumabong ito, no, siguro magre-react, no, hindi na siya masyadong mag-green. So ito available pa rin yung ating MSSBT dito ng mga male. Medyo madami yung male natin sa MSSBT, and ito wala pa tong mga laman. Meron lang dyan laman na isang may sakit, kasi itong tubig na to hindi pa to napapalitan dahil ito yung nilagyan natin ng methylene blue. Tapos may available din tayo dito na MSSBT pa rin. So may nahiwalay din dito na I think 5 piraso, at meron silang kasama na isang kalden ng Santa Claus. So ayan. Tapos meron din doon 2 piraso, pero ito medyo maliliit na to ng mga male, no? 2 piraso din. Tapos may nakahalo yan dyan na 2 male din na HBRRT. Yun yung second batch natin. Tapos yung mga female, no, ng ating MSSBT ay nandito. Isang batch din to ng mga female, kaya mapapansin nyo medyo maliliit pa ng kaunti, no. Yun mga female natin na available ng MSSBT. Tapos dito ay MSSBT din ng mga female. Ito yung medyo malalaki na mga female natin, pero parang nasa 7 piraso na lang ito. So same pa rin yung price ng ating MSSBT, 200 pa rin per tryo. So may nakatago pa pala yan dito, no, na mga male. Ayan. So dito ako kumuha ng pinalit natin doon sa breeder natin na nagtegi, no. Dito tayo kumuha ng isang male ulit, kasi ito yung medyo malalaki, no, compare doon sa una natin na pinakita. Ayan, meron pa yan ditong I think 4 na piraso. Tapos may 2 silang kasamang calves na Santa Claus. Dito kanina ako kumuha ng mga fry na yon, kasi nanganak yung, ewan ko sinong nanganak sa 2 yan. So masasama na yon siya as chops, kasi may mga chops tayo ng mga gapi. So papakita natin yan mamaya. Tapos sa nagtatanong, no, ng ating RDSS, ayan,
So, juvie pa lang yung ating mga RDSS pero kumuha na ako dito ng breeder. Ayan. May available pa tayong I think 4 na male. Siguro kung may ano nito, no, pwede kong ibigay ito ng 200 din tryo kasi mga juvie pa lang yan, hindi pa yan ready to breed, no, yung mga female natin, kaya medyo mura lang yung bigay natin. And meron tayong 4 na male. So ang tatlo, no, i-out ko yan dyan kasi magsiseparate ako ng isang reserve na breeder dahil isa lang kasi yung nakuha natin, no. And nangyayari kasi sa atin after 1 month, no, sunod-sunod na pagbe-breed, yung ating male ay na overuse, kaya magse-set aside ako siguro dito ng isa or dalawa, no, as reserve na male. Tapos i-separate ko yan siya siyempre. Sa ngayon kasi wala pa akong time para i-separate. Itong dalawang to, no, nilagay ko lang yan dyan pero mas magaganda din yung mga female na yan. Nilagay ko lang para may partner sila, and kung sakaling mag-produce sila ng fry, so hindi pa rin siya matatawag na calves, so pure breed pa rin. Ayan. So, simula nung nilagay natin dito, no, mas lalong kumulay yung mga male natin and lumabas yung kanilang mga patterns. Kasi dati dito lang yan nakalagay. Nung dito lang kasi sila, medyo naaagawan sila ng mga female. So, ito yung mga female natin yan. Ayan, mga juvie pa kasi. Pero, malapit na yan. Siguro, pagka na-separate ito after 1 month, uumpisa na ring mag-breed dito. Kasi tumutusok na yung mga male. And kung mapapansin nyo naman, no, maitim na, no, nung tiyan ng ating mga females, pero hindi pa siguro ganun kadami pag nag-drop. Yun. Tapos meron din tayong available mga garno na P-dirt koi jeans, kasi hindi to purong P-dirt, ito yung P-dirt na may koi jeans natin. Ayan. So binibigay ko ito ng 100 na pair. Yung mga produce nito, no, may time na yung pagka mag-succeed na P-dirt koi, so ganito yung kanyang magiging itsura. Ayan. Ganyan yung itsura ng kanilang produce, no, pagka merong mag-succeed na P-dirt koi. Ayan, 'di ba? 'Yon. Ito yung breeder ko, kinuha ko na silang dalawa. Kaya yung natitira, no, koi jeans na lang. So 100 lang to nung pair na binibigay natin. So may natitira pa yan dyan na isang male, pero reserve na rin yan. Hindi ko na yan siya i-out. Yung i-out ko lang, ito lang yung mga walang cap. Yun. Tapos yung ating HBRRT mga gar, no, na reserve natin ay nandito. Yun. So ina-out ko rin to, 100 din yung pair. Ayan. Hindi pa yan gaanong breeder size talaga kasi juvie pa yan sila, no. Pero hindi na rin matatawag na juvie kasi halos malalaki na rin. Yun, kulang lang sa buwan, no. Bola lang yan. Meron tayong 5 male dito and naka-separate lang yan sila. So kukuha lang din ako dyan ng isang reserve din na male. Tapos the rest ay out ko na rin. So 100 din yung pair nito. And yung kanilang female ay nandito. So 4 na female lang ito. So ibig sabihin 4 na pair lang yung kaya nating i-out. Ayan. Meron tayo dyan 4 na female. Ayan, o. So masisiba yan kumain. Yun. So yan ang ating mga available. Kasi kumuha na tayo ng breeder. Ito yung breeder natin, no? Pinakita natin sa last video natin. Then eto malapit na to mga gar. Sa ngayon hindi ko pa to na-out. Yun, no. Ito yung ating tuxedo koi short body. So napapansin ko, no, nagsu-short body talaga sila. Ayan, no. So pansin yung kanilang pagiging short. So kakalipat ko lang yan dito and nag-a-adjust pa to. Sana maging maganda yung kanilang pag-adjust, no, sa bago nilang lagayan kasi yung naaraan, no, dito lang yan nakalagay. So baka mabansot, no. Pero total short body lang din naman talaga sila. Kaya mapapansin nyo na maliliit pa rin, pero develop na yung mga cap natin and marami yung succeed, no. Halos wala ako napapansin na walang cap. So konti lang naman to sila, nasa 8 piraso lang din naman yan. Iyon, wala na tayong breeder nito, namatay na. And ang ating ano dito, target, na hindi muna sila magkasakit, no, kasi kakalipat lang, kaya hinayaan muna natin. So continuous water change lang naman yan. Hopefully, no, makapag-adjust agad sila. Then lastly mga gar, no, may available din tayo ditong mga Santa Claus skulls. Ito yung mga male natin, no. Ginawa na nating community. Ayan, kung mapapansin nyo, iba-ibang kulay ng ating mga Santa Claus skulls. So ina-out ko rin to. So mag-inquire lang kayo kung magkano yung presyo nito. Ayan, pwede ito sa mga community tanks talaga. Kasi iba-iba yung kulay niya. Pag nilagay mo to sa community, talaga makukulay, no. Mapapansin nyo ang kulay ng ating tank dahil sa kanila na iba-iba yung kulay, pero iisang breed lang yan ng mga Santa Claus lang yan lahat. Yun, ito yung mga male nila. Tapos may mga dito din
Yan, iba nga nanganak na yan dyan. Nanganak na yung mga calves ng ating Santa Claus. Tapos yung mga female niyan ay nandito. Ayun, nagtatago sa dulo. Halos puti na siya, no? Ayan. So, pwede na natin yan i-out as calves. So, ang calves kasi most likely mga nasa 10 or 15 pesos isa lang yan. So, pwede na natin yan pag maramihan ang kukunin, no? Pwede natin i-out yan ng 10 piso. Ayan, para lang ma-out siya kasi nga kumakain kasi siya ng space. So kung meron kayong mga community tanks or meron kayong mga monster fish, no, mga ganda-ganda talaga yan na bilhin. Tapos ito, mga pure breed pa to ng mga Santa Claus. So pwede na rin natin yan ibigay since wala na tayong mga male, no, na pwede i-partner. Yan. So yan lang ang mga available natin mga gar kasi halos karamihan na mga fry na talaga. Mga fry na yung ating ito, fry na. Fry din yan, tapos fry din yan doon. Tapos ito, fry na rin to. Tapos yun, walang laman, lalagyan din ng fry. Tapos ito, wala ring laman, lalagyan ko rin to ng fry. Tapos ito, walang laman, lalagyan ko rin ng fry. Yan, tapos ito may mga fry sila, hindi ko pa nga nakukuha. Yun, tapos ito mga fry ito, no. Ito nanganak dito, no, kakapanganak lang yung ating Santa Claus ribbon na galing dito, no, na kinuha natin, nilipat natin dito, tapos nilagyan natin ng methylene blue. Kanina pag silip ko meron siyang mga fry na konti, pero hinahayaan ko muna, no, na baka makapag-drop pa ng mas madami. Tapos ito fry din to, kailangan na rin to malipat dahil lumalaki na sila, no. Mga 10 piraso ito na Santa Claus ribbon. Tapos ito fry din to. Nakalimutan ko lang kung anong naman yan dito. So, alalahanin ko pa kung ano yung laman yan dito, nakalimutan ko. Tapos ito full gold din dito. May bagong fry na tayo ng full gold. Yun. So, mga fry, na may mga fry tayo na nasa mga gallons natin, kaya kailangan natin yan mailipat. So, ito marami pa to, no? Babawasan ko pa to kasi nga medyo may mga malalaki. Nahuhulihin ko yung medyo malalaki and ililipat ko ng lagayan. Same din dito, no? Huhulihin din natin yung mga medyo malalaki tapos ililipat natin ng lagayan para makapagbuelo din yung iba. So, yan yung plano natin and ito yun yung mga available natin. So, hanggang dito na lang muna yung ating video mga gar. Konting silip lang ulit sa ating fish yard. So, ito yung Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.